Ako, meron akong allergy, napakatagal na. Minsan gumagamit tayo ng loratadine, mga diphenhydramine, cetirizine, bilastine, ano pa dapat nating alamin. Tsaka meron bang natural remedy sa allergy sa sipon. Okay, tingnan natin ha. So, itong mga pang-allergy natin, okay naman, pero merong mga ibang pang-allergy na gamot, meron ding side effect. Aalamin natin mamaya. So, pag meron tayong allergy, ang daming tao may allergy. Kailangan ko pa nga magpa-allergy test para malaman kung saan ako allergy. Kailangan medyo mahal yung test. So, ano yung possibility? Dapat hanapin natin saan tayo na-allergy. Merong iba na-allergy sa dumi, sa dust, sa mga pets, marami sa mga halaman, sa pollen, lumalabas yan sa mga bulaklak. At iba-iba yung mga allergy. Iba sa alikabok, sa usok, sa pollution, sa sigarilyo, sa perfume, yung iba sa tableta, sa gamot. So maraming allergy. So pag na-allergy ka, ang sintomas nito parang sipon. Pwedeng laging tumutulo ang ilong, parang barado. Like itong boses ko, medyo barado ang ilong. Pwedeng post-nasal drip, parang may tumutulo dito sa lalamunan, nauubo ka. Pwedeng hatching ka ng hatching, makati ang mata. Ako nga nagkakaproblema sa tenga din. Napupuno yung tenga ko kasi pa nag-allergy, may parang sipon-sipon yan, pati sa tenga apektado. Madalas punas ka ng punas sa ilong. So, magagawa natin, dapat maliligo araw-araw. Siyempre, nandyan yan. Pag mas madumi ang katawan, dapat malinis na malinis. Yung mga bintana, pintuan, sarado, bahay natin dapat malinis. Pwedeng salt water gargle, mga hot water, mga tsaa, may tulong. Pag may pets, siyempre, ang pets hindi naman malinis. Lalo na may mga pet na may breed ng aso na mabalahibo. Yun ang problema. Nalalagas So, kung gusto niyo mag-alaga, pili kayo hindi masyadong mabalahibo. Tsaka, iba natutulog kasama pa yung pet. So, baka doon kayo allergy. Pwede maglagay ng filter, yung mga ginagamit dati sa COVID, yung mga HEPA filter. Pwede rin may tulong konti. Tapos, hahanapin mo yung trigger kung saan ka nati-trigger. Meron din allergy sa pagkain. Okay? So, yan. Meron din na allergy sa dust mite. Dust mite, ito yung maliliit na insekto na kinakain niya yung mga dead skin cells natin. Siyempre, nakahiga tayo sa kama, di mo maiwasan, may lalabas dyan Galing sa balat natin, yung mga dead skin cells. Yan ang kinakain ng dust mite. So, dapat lahat ng kumot, unan, cover, pillow cover talaga nilalabhan. O binibilad sa araw para mamatay yung dust mite. Ganun talaga. Pag very humid, parang may amag, may molds, hindi rin maganda. Tapos pag madumi ang kamay, huwag hawak ng hawak sa ilong. Kasi sa ilong pumapasok yung allergy. So, gano'ng katagal ng allergy? Usually, panghabang buhay. May ganun May iba allergy ng bata, may iba allergy ng matanda. Yung iba umaabot pa sa hika. Kaya may adult onset hika. Ayan, pag sa pollen, Yan, dust mite. Ito sinasabi ko, sa hayop, sa dust mite, sa halaman, nagbabasa ang mata, sinisipon, itchy throat. Pero hanggang ganyan lang ang sintomas. Okay? Ngayon, meron din tinatawag na drug allergy. Common din to. Drug allergy, yung uminom ka ng antibiotic, penicillin, amoxicillin. Pag inom na allergy, aspirin, pain reliever, mga ibang gamot. So, nakikita nyo, pag yung nakainom ng tableta na allergic ka o sa pagkain, may kinain kang manok, hipon, depende nga sa tao Pag na-allergy, ganito nangyayari, nagsasara ang mata. Nakakita na kayo ng ganon. Maga ang lips, nagra-rashes, nag-hives, talagang lalabas. Tapos, ang malala dito, yung iba, hindi makahinga. Hindi makahinga. Emergency. May namamatay dito. So, ang ibig sabihin,
Pag drug allergy, ibig sabihin, meron ka na inom na tableta, meron ka nakain na pagkain, tapos malala ang sintomas. Pero kung yung allergy mo yung pang habang buhay, ilang taon na may allergy, pasipon-sipon lang yan. Hanggang ganyan lang yan. Sipon, barado ilong, barado tenga, yan lang ang nararamdaman mo. Pero yung ganitong malala na hindi makahinga, drug allergy o food allergy yan. Okay, dinadala to sa ospital. So, kung ano man yung problema mo, allergy, drug allergy, meron tayong gamot na antihistamine. Okay, nabibili nyo to over the counter. Merong mga luma na antihistamine, merong mga bago, second generation, third generation. Usually, mas maganda itong mga bago. Okay, itong mga luma, pwede rin, kaya lang mas may side effect. Ang luma, itong diphenhydramine, Benadryl, yan ang pinakaluma. Effective naman, kaya lang may side effect, medyo nakakaantok, hindi ka pwede mag-drive. Baka makatulog ka, groggy ka. Merong mga bagong second generation, loratadine, common yan, cetirizine, meron pang levocetirizine, merong bilastine, ito nire-reseta sa akin ng doktor ko, mga mabago-bago. Ito mas bago, mas wala siyang side effect. Hindi ka aantukin. Pero, ang point is, iinumin mo ba ito ng 1 buwan, 2 buwan? Yun ang problema. Siyempre, yung allergy kasi, pang matagalan several years. So, ako, nakainom ako mga 1 month. Pero after 1 month, tinigil ko na rin. Kasi, hindi naman pwede pang habang buhay nakainom din, di ba? So, yun din naman ang problema. Hindi siya pang long term. So, kailan binibigay itong mga, like ito, Benadryl, Claritin, Bilastine, Levocetirizine, yan ang mga common. May generic, okay lang ang generic sa generic ng butika. So, pwede siya pang allergy na sipon, pwede siya doon sa mga hives, yung pinakita kong picture, yung namamaga sa mukha na drug allergy, nangangati, severe allergy, nagsusuka, yung mga ganitong itsura, pwede rin. Tapos pwede rin pasipon-sipon. Okay? Anti-allergy. May tulong din siya. First aid din siya. Okay? Tingnan natin ngayon yung side effect. Doc Lisa, focus natin. So, ito yung mga antihistamine na sinasabi ko. Yan. Okay? Yung mga sinabi ko sa yung diphenhydramine, loratadine, cetirizine. Yung first generation na diphenhydramine, nakaka-drowsy, nakakaantok. Hindi pang drive. So, mas maganda yung mga cetirizine, bilastine, at loratadine. Mas hindi nakakaantok. Ang epekto nila, 1 to 3 hours bago umepekto. Maghihintay ka pa. Once a day lang iniinom, usually tableta siya. Pero may possible side effect pa rin. Nagda-dry mouth, constipated, blurred vision. May konti pa rin drowsy, pero mas marami sa first generation. Pero, hindi siya pang long term. Ibig sabihin, hindi mo rin maiinom na pang habang buhay. Kaya naka-X din itong mga tatlo. So, kung antihistamine ka man, short term mo lang magagamit. Talagang hahanapin mo kung saan ka-allergy. Yung iba may nasal steroids. Naresetahan ako pero hindi ko ganong ginagamit eh. Yan o. So, matagal umepekto, once a day yan. Minsan masakit sa ilong, minsan dumudugo yung ilong. Tsaka may ibang lasa. Tsaka hindi rin pang matagalan. Tapos, ito pa rin isang topic ko, sa sipon. Marami sa atin, mahilig uminom ng gamot sa sipon. Kung ano ng gamot sa sipon, may tableta. Pero itong mga tableta, short-term use lang. Mamaya, pag-uusapan natin itong gamot sa sipon. Ingat tayo, bawal siya sa high blood, bawal sa diabetes, bawal mabilis ang heart rate. May konting risk pa rin to ng high blood and stroke. Kaya, hindi ko gaano pinapayo itong gamot sa sipon. Natural remedy ang mas gusto ko sa gamot sa sipon. Kasi nakita niya may side effect. Okay? So, hindi porke over the counter, basta-basta na lang inom ng inom. Kaya sabi ko nga, kung kaya ng natural remedy, mas maganda. Yung mga second generation, sinasabi kong loratadine, bilastine, ito po. Actually, na-try ko yung bilastine, may isang pag-aaral. Ininom siya mga almost 1 year. 3 weeks to 1 year. Okay naman. Pero ayaw ko pa rin inumin ng 1 year, di ba? So, pag meron lang.
So, yung mga antihistamine, pwede inumin short term, tapos iwas doon sa nakaka-allergy. Meron naman problema sa sipon. Sipon kasi usually, inom pa lang maraming tubig. Meron ako spray, pero nasal spray lang. Pakita mo, Doc Lisa. Ito lang yung nasal spray ko eh. Ito, safe lang to. Hindi ko to in-advertise ha. Sodium chloride lang to. Asin at tubig. Asin at tubig. Ganito lang siya spray. Tubig lang siya. Lagi ko in-spray ito. Ano, masarap siya. Tubig lang. Pero, anti-sipon na rin siya. Anti-decongestant. Ginagamit ko to. Tubig at asin lang to. Pero, pag dry kasi yung mouth mo, ibig sabihin dry din yung ilong. Pag dry yung ilong, madalas mag-nosebleed. Tsaka pag ginamit mo, medyo luluwag konti. So, mas gusto ko yung ganyan lang. Kasi yung gamot nga sa sipon, ingat tayo, bawal sa high blood, bawal sakit sa puso, bawal sa risk for stroke. Kasi itong para sa sipon, decongestant, pinapasikip niya yung mga artery eh. Pinapasikip niya. So, paano kung sumikip yung dibdib mo, di ba? Kasi pinapasikip niya para hindi nga mas tumulo ang sipon. So, merong mga pseudoephedrine, phenylpropanolamine, may small risk for stroke eh. So, pwede ka ma-high blood yan. Tataas blood pressure, tataas heart rate, di makatulog, kakabog. So, may danger din yan. Nervousness, insomnia, palpitation, side effect ng gamot sa sipon. Kaya hindi ako minom ng gamot sa sipon. Pangbata, siguro pwede. Pero pag yung medyo matanda na, 40, 50, 60, marami ng sakit, mahina na puso, ayaw natin, mag-irregular heartbeat pa tayo, mahirap na. So, gamot ko lang sa sipon, ito mga spray, mga salabat, herbal tea, vitamin C, ay yung mga bawang, sibuyas, pwede yan, chicken soup, garlic, honey, ito lang, mga natural. Black pepper, mga pagkain, mainit na sabaw, ayan parang steam lang siya pwede na yan sa atin. Hot water na lang. Maraming liquids para lumabnaw ang sipon. Yung tulo ng sipon, ito nga, nasal spray, tulad na sinabi ko, iwas sigarilyo. Humidifier, pwede rin, may tulong humidifier. Tapos linis ng linis, hanapin mo, ano ba madumi? Baro, anong sabon okay sa'yo? Meron din mga pagkaing iiwasan. Ito, hindi naman natin sure, kailangan natin magpa-allergy test. Pero commonly, yung iba baka sa fast food, yung masyadong matatamis, pizza, mga salami, mga chips, ang daming ingredient yan junk food. Diba? Baka dito kayo nag-allergy. Pwede rin. May mga pagkaing magaganda para iwas sa allergy. Doc Lisa, pwede ba natin focus? Itong mga omega-3 fatty acids na isda, pwede yan, di ba? Pinya, pwede. Strawberry, pwede. Probiotic, mani, sibuyas, strawberry, broccoli, isda, calcium-rich, gulay, mushroom, carotenoids o carrots, grapes, lahat yan, maganda po yan. Anti-allergy. Mga probiotics, mga omega-3, mga isda, apple cider vinegar, anti-inflammatory foods, vitamin C, lahat to maganda kung may allergy. Pampalakas ng katawan. Okay? And lastly, tulad nga sinabi ko, okay naman inumin itong mga gamot, pero hindi rin pang matagalan. Tsaka ingat pa rin, sa mga anti-allergy, yung tingnan nyo lang, baka ma-drowsy kayo, maantok kayo, yun lang ang magiging problema dyan. Okay? Pwede rin mag-steam, pero siguro hot water na lang, baka mapaso pa kayo sa steam. Sana po nakatulong tong video para sa problema nyo sa allergy. Siyempre, kung malala ito, pa-check tayo sa ENT doctor. Tapos kung meron kayo nararamdaman parang hika, ay ibang usapan na yun. Pero pag hirap ng huminga, may huni na, pupunta tayo sa emergency room kasi medyo hindi na magandang senyales yun. Ingat po palagi. God bless.